Nilait ba kita nung sabunin mo sa itlog mo? Tingnan nyo naman, 10 tayong graduate nung high school. Tapos, 4 lang tayong nag-attend. Grabe talaga yung batch natin. Masyadong mga KJ. Hayaan nyo na nga sila. Kung ayaw na lang magsipunta, walang problema. Tayo na lang mag-i-enjoy. Di ba? Andito na tayo eh. Di ba si Chulo yun? Ayun. Magiging masaya ngayon ng gabi natin. Nandito na siya. Ang isang alamat. Mga tol, pasensya na kayo ha. Nahuli ako. Siya nga pala. Naalala niyo ba nung high school tayo? Kung sino yung laging napapagalitan ng teacher natin sa math? Yung simpleng 5 times 5, ang sagot niya, 85. History ka talaga, tol. Ang lupit mo. Puro talaga kalokohan to si Cholo nung high school tayo. Tapos eto ngayon ang malupit. Nung nag-quiz si Sir, nahuli to si Cholong nangungopia. Di ba, tol? Eto na ngayon. Kinuha ni Sir yung papel niya. Tapos nung tiningnan, ang sagot niya sa number 1, pangalan ni Rubin. Nung nakita ni Sir yung number 10, binasa niya ngayon yung tanong. Ang sabi dun sa tanong, paano mo hubugin ang pag-uugali ng isang tao? Natawa talaga ako dun sa sagot ni Tol. Ang sagot nito ni Tol, uminom ng Impilite. What? Ako naman, may kukwento sa inyo. Kwento ng nanay ni Cholo sa mama ko. Ang sabi daw ng nanay ni Cholo, sinubukan itong si Cholo. Inutusan daw bumili sa tindahan. Ang sabi, Cholo, bumili ka niya ng isang adji at isang bitsin. Tapos pagdating daw nitong si Cholo, ang sabi sa nanay niya, Ma, adji lang po yung nabili ko. Kasi ubos na raw po yung bitsin. Love trip talaga itong si Cholo. Isang alamat. Ito yung pinakamalupit na karanasan namin ito ni Cholo. Sabay kami nung nagkating classes. Umakyat kami ngayon ng bakod, dun sa pader. Pag-akyat namin, nauna akong tumalon. Tapos sabi ko sa kanya, Pre, talon ka na. Eh napansin niya, maraming nakatingin sa kanya. Siguro, itong si Cholo, nagpapansin, gumanon siya oh. Pagtalon niya ng ganun, hindi niya namalayan, nakasabit pala yung bag niya sa bakal, doon sa bakod. Kaya yung pagtalon niya ng ganun, nauna yung ulo, pagbagsak. Ay naku mga busy, kakabagin talaga ako sa inyo. Tapos mga tol, pag uwi naming dalawa, naiyak na si Cholo. Nasa lubong namin ngayon yung nanay niya. Bumungad kagad siya sa nanay niya at sabi niya, Ma, tinulak po ako ng kaklase ko. Tumama po yung leg ko doon sa upuan. Tapos, nagulat ako sa sagot ng nanay nito ni Tol. Ang sabi ng nanay, Cholo, bakit ang dumi ng damit mo? Kaya gustong gusto ko sa Cholo eh. Nung high school tayo, masyadong kinakari yung pagiging henyong engot. Yabang mo naman, Patrick. Ni minsan eh, hindi ako nagkwento sa mga classmate natin nung pinagagawa mo nung high school tayo. Naalala mo? Nung nag-CR ka ng hapon, inantay kita sa labas. Tapos paglabas mo ng banyo, pawis na pawis ka. Ang sabi mo sa akin, Tol,
Hindi ko mapalubog yung eba ko. Tapos, nung tinignan ko, kasi bubuhusan ko sana, nagulat ako. Ganito ba naman yung inilabas ng isupagos mo? Hindi na dumi ng tao yon. Dumi na ng kalabaw yon. Sandali, tol. Nagbibiroan lang naman tayo eh. Huwag mo ng personal yun. Tapos anong ginawa ni ma'am? Di ba? Sabi sa akin, Cholo, gawan mo nga ng paraan yung CR kasi hindi magamit. Tapos nung binuhusan ko ng muriatic, hindi man lang nalusaw. What? Kumakain ka yata ng bakal eh. Isa ka pa, Robin. Hala, ba't napasali ako dyan? Wala naman akong sinabi ah. Paano hindi kasali? Halos mapunit na bibig mo sa kakatawa. Bakit tol? Masama na bang tumawa ngayon? Nagpinto ba ako sa kanila? Nung pinatulan mo yung baklang may almoranas? Walang ganun tol. Nagawa ka naman ng istorya eh. Sinabihan pa kita. Tol, huwag kang papatol dyan. Kasi marami nagsabi sa akin, mga tropa, may almoranas daw yan. Anong ginawa mo? Pinatulan mo? Ano yung rason mo? Pre, kailangan ko lang. Wala akong pambili sapatos. Ang babaw ng kaligayahan mo. Tama na. Tama na nga kayo ng usapan. Ikaw naman, Marie. Alam mo bang gustong-gusto ka ni Chad nung high school tayo? Wow! Pero neighbor siyang nanligaw sa'yo. Kasi ang sabi niya sa akin, Tol, amoy putok yung hininga ni Marie. Nakakadiri. Bakit pati ako? Hindi nadamay mo. Nagkukwento lang naman ako eh. Saka, yung nanay mo naman may sabi nun. Hindi naman ako. Kuninto ko lang sa kanila. Masyado ka mapangusga. Nung araw eh, wala nga kayong CR. Nadumi kayo. Doon sa dagat. Huwag mo naman ikwento yun. Kababae kong tao. Ipapayama ako sa mga classmate natin. Isang gabi nun, mamamana sana ako doon sa batuan. Muntik na kitang mapakan. Hinabol pa nga kita eh. Nagtago ka doon sa likod ng isang malaking bato. Tapos nung sinundan kita, anong sabi mo? Hello classmate, nanguha ako ng shell para may pang-ulam kami. Palusot mo. Kaya hindi na ako tumuloy eh. Malas yung nangyari sa akin. Ikaw, Chad. Nilait-lait mo ako nung pagkahulog ko sa pader. Nilait pa kita nung sabunin mo sa itlog mo. Wala na yon, matagal na. Ginamon ko na ng sili-silic acid. Huwag mo akong pinagulo ko pare. Sasabihin mong magaling na yung bully mo. Nung isang linggo lang, magkasama tayong naligo dun sa ilog. Nakita ko, kumalat na. Umabot na sa puwet. Kung ganito lang naman ang alumni natin sa susunod, hindi na ako mag-a-attend. Bahala kayo sa buhay nyo. Bakit ba pinabayaan na wala na hindi inaasahan?